Magandang araw, kumusta kayo mga kababayan? Si Ka Eric po ay magbibigay ng ilang pananaw sa oras na ito habang nalalapit po ang pagbibigay ng paghatol ng mga mamamayan laban sa gobyernong Marcos, ang tinatawag na September 21 National Day of People's Indignation, Outrage and Condemnation against sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Yan. May kumakalat po na mga balita na naka full red alert na rin po daw ang National Bureau of Investigation. Blue alert, ibig sabihin second level alert po yon sa regions nila, sa regional offices nila, at full red alert sa National Capital Region at karatig lugar, no, like Central Luzon and Southern Tagalog area. Mga lugar po ito na nakadugtong sa Metro Manila. Pag sinabing mga lugar na immediately nakakadugtong sa Metro Manila, pag Central Luzon, ito po yung Bulacan at Pampanga na nakadikit po sa area ng Caloocan, Valenzuela, yan po, no? Quezon City. Yung kabilang side po, Rizal, at Cavite at Laguna, pati Batangas, no? Kaya Southern Tagalog naman po yon, southern side. Ganun din po mga kababayan, naka full alert status ang buong Philippine National Police nationwide. Apat na araw na po ito. And then ang Armed Forces of the Philippines ay naka full red alert na rin po sa buong kapuluan. Pagpapakita po ito na seryoso ang epekto sa gobyerno ni Marcos at Romualdez nang rumaragasa na daluyong ng pagbangon, paninindigan at pagkukundina ng mga mamamayan. Okay. Kaya kumakalat na rin po ngayon ang balita that the Communist Front Operators, itong tinatawag ni Ka Eric na mga urban operatives of the Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front, na alam po natin ay pinupunduhan at binibigyang proteksyon ni Martin Romualdez nang siya pa ang Speaker of the House, at ito po ay nagbibenepisyo din si Marcos mula dyan sa tactical alliance na yan. Todo kayod sila na i-focus ang atensyon ng taong bayan papunta sa mga Duterte o kaya hanggang doon lang sa issue ng korupsyon at pandarambong, dahil alam nila na kapag bumagsak o napatalsik sa Pangulo si Marcos Jr. at susundin po ang constitutional line of succession to the President, it will be none other than the Vice President who is going to be the next President sakaling hindi matatapos ni Ginoong Marcos ang kanyang termino dahil siya ay pinatalsik ng kapangyarihan ng mga mamamayan or the direct sovereign action of the people. Ayaw na ayaw po yan ng mga komunista. Ang CPP, NPA, NDF, including ang kanilang mga party list organizations, including ang kanilang mga sectoral front organizations, urban recruiters, and urban operators. Sapagkat kung nagkataon at mangyayari yan, mukhang hindi malayong mangyari nga, na si Sara Duterte will ascend to power by way of the popular and direct sovereign action of the people known as people power, at lalayas sa puder, no, na bahag ang buntot ni Marcos Jr. Ang pinaka katanggap-tanggap na political consensus, meaning lahat ng sektor ng lipunan, including po ang mga formal institutions of our democratic governance, ang katanggap-tanggap na consensus o pagkakaisa na susundin natin ang line of succession na nakasaad sa saligang batas, sapagkat yun po ang magbubuklod at magbubuo ng panibagong political consensus upang hindi tayo malihis at lumabas sa demokratikong mga framework at sa demokrasya na mananatiling nakabatay pa rin sa batas, hindi sa kagustuhan ng puwersa, dahas o armas. So there is none other but to follow the constitutional line of succession. Sakaling
bumagsak at papunta po sa pagpapatalsik kay Marcos Jr. itong mga pagkilos ng taong bayan. Kaya todo-todo ang kayod ng CPP, NPA, NDF, mga front operators nila, urban operatives and organizations nila, upang ilihis ang atensyon ng taong bayan na hindi daw dapat papatalsikin o pangunahing sisingilin ng galit ng mga mamamayan si Marcos Jr. sapagkat wala daw direktang ebidensya na nagpapakita na siya ay involved sa korupsyon at sa pandarambong. Exactly a reaction of the CPP, NPA, NDF after po na nagpalabas ng pahayag kahapon si Governor Chavit Singson, kung saan ay nayanig si Marcos Jr. at ang taong bayan ay mas lalo pang nagalit dahil ang isang tao na hindi nagluloko at nagbibiro, may isang salita kagaya ni Governor Chavit Singson, itinuturo po niya na si Marcos, ang kanyang pamilya, lalo na pati ang anak niya, ay involved dito sa mga maanumaliyang proyekto sa flood control among other projects na pinagkakakitaan nila. To the rescue ngayon ang CPP, NPA, NDF. No, by the way, ang nag-o-organize at nagko-control ng entablado at programa dyan sa Luneta ay CPP, NPA, NDF organizations. Kagaya po ng Bayan, Bayan Muna, Anak Bayan, Kabataan Party, KMU, Gabriela, among others. Tapos nag-invite sila ng iba pang mga youth organizations, mga fraternity at iba pa. Pero ang entablado at programa, kontrolado nila. From 8 o'clock to 12 noon, may programa sila dyan. Pero pagdating yata ng 12 noon, ay lulunsad sila ng karaban o mag-move sila papunta sa People Power Monument. Yung iba nila na mga puwersa, maiiwan yung mga kabataan siguro na mga contingent nila at mag-attempt na pupunta ng Mendiola Bridge. Kunwari lang, na may protesta sila doon. But the entire design is really to insulate, pagtakpan at protektahan si Marcos upang hindi siya mapuruhan ng galit ng mga mamamayan at hindi matumbok na ang punong arkitekto kung bakit nanumbalik at naganap ang malawakang pandarambong sa kabanang bayan ay walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. At of course, ang isa pang itinuturo itong asawa ni Marcos operating from behind the scenes sa likod ni Marcos, using the powers of the president even though wala siyang mandato at siya ang nagmamaniobra. So, the evil triumvirate ang tawag dyan, ano? Marcos Jr., Lisa Araneta, and Martin Romualdez. Yan po ang evil triumvirate. At ginagamit nila Marcos, nila Martin Romualdez at Lisa Araneta ang mga tactical alliances na ito, including ang pakikipag-alyansa sa mga demonyo kagaya ng CPP, NPA, NDF, and their urban operatives and front organizations upang mapuruhan, mapukusan ang layunin nila na maparalisa at lubusang mawasak ang Duterte political camp. Yan ang dahilan kung bakit pinupunduhan, pinoprotektahan ni Marcos, nila Romualdez at nila Lisa Araneta nitong tinatawag na evil triumvirate ang mga komunistang terorista sapagkat nagagamit nila tactically upang gamitin na attack dogs and political demolition job operators. The way they did sa pag-atake kay Pangulong Duterte hanggang sa magamit nila ang ICC or International Criminal Court at mamaniobra nila si Marcos na mapatalsik si Pangulong Duterte sa Pilipinas at illegal na nakadetine ngayon sa Netherlands sa ICC compound. The way also na nag-operate itong evil triumvirate, including ang CPP, NPA, NDF, dito sa kanilang ginawang bogus at may panunuhol at pandaraya na impeachment complaint. Mabuti na lang at pinalagan po ito ng Korte Suprema at ng Senado. At hindi nakalusot pero mahigit 90 billion pesos po ang pondo na ginamit mula sa kabanang bayan upang ipamili bilang ibigay na panunuhol sa mga buhaya at buwetre na mga magnanakaw at swapang sa pera ng mga kongresista. That includes the 3
party list operatives ng CPP, NPA, NDF. Sa isang banda, hindi lang po mga CPP, NPA, NDF, communist terrorist group na mga urban operators ang nagtatanggol at nagtatangka na ilihis po ang atake ng taong bayan kay Marcos, kay Romualdez at kay Lisa Araneta, yung evil triumvirate. Todo kayo din po itong mga hilaw na komunista. Hindi ito mga members ng CPP, NPA, NDF. Subalit, nag-aastang komunista. Wala silang armadong grupo na koneksyon direkta sa NPA. Ito yung Akbayan ni Risa Hontiveros at nila Boy Ngiwi, yung isa sa mga representante nila dyan sa House of Representatives na nakangiwi ang mukha, no? Si Boy Ngiwi ang tawag sa kanya. So ito mga hilaw na komunista nagsanib puwersa din dito sa mga political zombies na survivor ng grupong Dilawan Pinklawan na pinangungunahan naman ni Lola Laila de Lima at nila Shell Jokno. Ang linyada ng kanilang mga operations nakadugtong naman dito sa mga inisyatiba ng Simbahan Katolika at ng mga dilaw na grupo. Kagaya po nitong apo ni Cory Aquino na si Kiko D, mga kababayan. So, dalawang parallel area po ito ng pagtatakip at pagtatabon-tabon kay Marcos na puro pinupunduhan nila. And that is the reason na ang panawagan nila na sa trillion peso march na ito ay hindi daw dapat magkaroon ng political colors, walang political slogans, walang agitation, walang mga panawagan, walang mga sigaw. Gusto nilang maging tameme ang taong bayan at ilimita nila sa paniningil lang sa isang abstrakto na issue na walang may pananagutan kung hindi hanggang doon lang sa mga contractors, hanggang doon lang sa ilang politiko, but not on the evil triumvirate of Marcos Jr., Martin Romualdez, and Lisa Araneta. Kaya po yung kanilang pagmarcha dyan sa People Power Monument, yan po ay pagpapakita na ang taong bayan hindi daw po nananawagan ng pagpapalaya sa poder kay Marcos. So tumutugma into the parallel attempt ng isang highly organized, well-financed, na uri po ng kunwari may people power din sila. At may pagkilos upang tumuligsa sa tinatawag nilang pandarambong at pagnanakaw at korupsyon sa gobyerno basta wag lang mapuruhan ang kanilang patron saint na si Marcos, si Romualdez at si Lisa. The evil triumvirate presiding on our government right now, mga kababayan, ay gumagamit po ng mga sophisticated style, ng mga publicity gimmick, publicity relations gimmick, PR, pinupunduhan ng hundreds of millions, gumagamit ng mga kontraktor ng mga operators para magkaroon ng kalituhan, ng confusion at paglilihis sa sentro ng issue nang hindi siya mapuruhan. Kaya nga mayroon pa siyang tinatawag si Marcos ngayon na Independent Commission on Infrastructure Review. At nagpapakita na kunwari seryoso siya. And then may game plan pa na calibrated demolition calibrated damage control na sidestep mo na si Martin Romualdez basta hindi lang siya muna hahabulin ng mga kaso. So itong latest po na mga maniobra na may kunwari may mga pagtitipon sa Luneta, may pagtitipon sa People Power Monument na ang lahat ng mga players at mga political forces ay nasa control at payola, karamihan sa kanila pinupunduan at pinoprotektahan ni Marcos, ni Lisa at ni Romualdez, itong evil triumvirate. Sa Luneta po, yung mga komunistang terorista nandun sila. Because they cannot really afford na manunumbalik at muling lalakas po ang good governance and decisive rule of law and political will sa isang gobyerno na lumalaban sa communist terrorism and insurgency, lumalaban sa kanilang mga urban operations and components, lumalaban sa mga bulok at oportunistang politiko at mga kurakot at tagapagtanggol ng kurakot at mga pandarambong. Kagaya nitong alliances na binuo ni Marcos sa dilaw at mga pink at pati sa hilaw na komunista at sa kabilang banda sa mga urban operators ng communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF. Kaya tudo bawi sila ngayon dahil namumuo po ang galit ng mga retired generals, ang galit
ng mga miyembro dati ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police at ng security sector to the point that they're coming out in the open na tumutuligsa na ngayon dito sa malubhang paglaganap muli ng kahindik-hindik at karumal-dumal na krimen ng pandarambong sa kaban ng bayan. Yan po ang nais na isuppress ni Marcos, nila Lisa at nila Romualdez, nitong evil triumvirate na ito sa pamamagitan po ng mga maniobrang politikal na ginagamit nila ngayon dyan sa Luneta, ang grupo ng CPP, NPA, ND, para lituhin at linlangin ang mga tao kung ano talaga ang real target ng issue, kung bakit dapat magkaroon muli ng people power ay hindi para singilin nila o kaya ay papanagutin si Marcos at Romualdez. Ganon din po itong dilaw, pink at hilaw na komunistang grupo dito sa EDSA People Power Monument near Aguinaldo. So kami po, na taong bayan, dito kami sa EDSA Shrine area, sa kalsada mismo. Dahil nananawagan kami that the real people power ay kasama po itong mga retired generals, ay kailangan po tumbok at sentro ang panawagan. Ang may pananagutan bilang punong salaring kriminal at mastermind kung bakit lumagana po ang panunumbalik ng kahindik-hindik na krimen ng pandarambong ay walang iba, si Marcos at sila Romualdez, kasabwat sa likod nila ang asawa ni Marcos na si Lisa Araneta as the operator of the triumvirate. Yun, klaro po yan ha. Yan po ang tumbok dyan. Kaya Marcos, Romualdez resign. Palayasin, singilin, papanagutin. At ibabangon natin ang maayos na panggobyerno at maayos na pamunuan sa pamahalaan sa pamamagitan ng mapayapang pagkilos. Similar or sa antas ng totoong people power. Ayan. So, naka-red alert po ang buong Armed Forces of the Philippines, AFP, full alert ang PNP, all over the country na ito yata, simula pa 4 na araw, at naka-red alert na rin ang buong NBI sa area ng buong NCR, National Capital Region, pati po sa Karatig area sa Central Luzon at sa Southern Tagalog. And naka-blue alert naman sa iba pang bahagi ng gobyerno natin sa regions natin. So ano ito, mga kababayan? What is the situation we are looking at right now? Ang September 21 na ba ang magiging definition kung papunta na sa antas ng people power ang galit at daluyong ng paninindigan at pagkilos ng mga mamamayan? Hindi pa po siguro. Pero malapit-lapit na papunta doon. Sapagkat naniniwala ako, ano pa man po itong mga attempts ng mga komunistang terorista na iligaw, ilihis po ang tamang direksyon ng pagkilos ng mga mamamayan kung saan dapat singilin, palayasin at patalsikin si Marcos Jr., si Martin Romualdez at si Lisa Araneta, yung evil triumvirate, with the center at the call na palayasin si Marcos sa puder. Ako po ay naniniwala na kahit ano pa ang maniobra ng komunistang teroristang grupong nasa tactical alliance ni Marcos at nila Romualdez, and itong simbahan katolika at mga dilaw at pink at saka yung mga hilaw na komunista nila Hontiveros, de Lima at iba pa nilang kasabwat, they cannot prevent the reality that kapag namulat at nagdesisyon ang taong bayan, imposible nilang mapipigilan ito. It will be the people who are going to judge and render judgment unto Marcos. At walang makakapigil po niyan, no? And so therefore, doon po bumabalik ang pananaw ni Ka Eric na para ito ay maging mapayapa, hindi umabot sa antas ng karahasan at violent confrontation of different political forces, at nang sa ganon din po mapapabilis at maging seamless at magkaroon ng national political consensus at the stage right now that Marcos cannot govern anymore under moral authority. And ang pagiging incompetent nito ay lantad na hindi niya kayang pamunuan ng tama at bigyan ng matuwid na direksyon para sa interes at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino at ng stability ng ating bansa ang kanyang pagiging presidente. When the armed forces of the Philippines, including the Philippine National Police, shall exercise itong tinatawag na constitutional duty nila and moral obligation to the people, that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people, magkakaroon po ng mas mabilis,
epektibo at direktang pagbabago sa pamunuan ng gobyerno na hindi madugo, marahas at magiging mapayapa po at tuloy-tuloy ang transition of power. Sapagkat susundin natin ang nakasaad sa saligang batas, which is kapag wala na po ang kapasidad at otoridad ng presidenteng nakaupo, hindi na kinikilala mismo ng Armed Forces of the Philippines sapagkat ito ay naging source na ng malubhang pagkakawatak-watak ng buong bansa at nai-involve siya mismo sa panunumbalik nitong malawakang korupsyon at mga pandarambong. It is only proper that the constitutional line of succession ay kikilalanin ng Armed Forces of the Philippines at yayakapin ng pinakamaraming bilang ng sektor at ng mamamayan ng mga Pilipino. That will happen. Ibig sabihin po, mawawala si Marcos sa poder, walang kaguluhang malaki, magkakaroon man ng mga political division, the overall majority consensus will follow na kung anong nakalagay sa batas when the president becomes inutile, incompetent, by way of health or by actual circumstances na hindi na niya kayang pamunuan ng tama at may direksyong matuwid ang gobyerno at nahahati ang buong mamamayan at na-involve pa ito sa malalaking iskandalo ng panunumbalik ng korupsyon at pandarambong, it is only proper that we refer back to the Constitution with the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police standing with the side of the people. Yun po. Kaya sa September 21, ilang oras na lang po yan mula ngayon habang tayo ay nag-uusap, hindi po malayo na makikita ng taong bayan na itong mga gimmick ng urban operatives and operators ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF, na kunwari ay kumikilos sila laban sa katiwalian at korupsyon sa gobyerno, at itong mga hilaw at dilaw at mga pink na mga zombies na kasama naman ng isang seksyon ng simbahan katolika ay lalamunin sila ng totoong galit at laluyong ng paniningil ng mga mamamayang Pilipino. Yan po ang mangyayari dyan, mga kababayan. So abangan po ninyo at I'll try to do the live hours before ng pagkilos ng mga mamamayan. Ang Bangon Sambayanan at ang grupo po ng Marcos Alis dyan, 7 a.m. assembly time na kami, dyan po sa may EDSA Junction near EDSA Shrine sa kalsada mismo. We will do the program. At kami po ay nananawagan, let's go there, white t-shirt, and then kung may mga black ribbon kayo, dalhin nyo na rin. At ang placard at ang panawagan, Marcos Romualdez, layas na. Singilin, papanagutin, at ibangon ang dangal ng ating bansa at kailangan magkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng ating gobyerno sa pamamagitan ng kung ano nakasaad sa ating saligang batas. By the call of the people, conscience call again ito. Let the Armed Forces of the Philippines join, not on the streets, but on the call that to save the Republic and to save the Constitution and our country and our people, they must recognize that the center of the problem comes from the President and Marcos himself. Therefore, kailangan siyang umalis ng mapayapa at sundin ang smooth and actual constitutional line of succession to the power of the President para maging panatag at muling magkaroon ng national political consensus ang ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Tayo po namumulat, kumikilos, sama-samang maninindigan sapagkat ang bansang ito at ang kasaysayan ng ating bayan at ang ating mamamayan ay tayo po ang magtatakda. Hindi ang iilang grupo na ginagamit ng mga nasa puder at kapangyarihan, kung hindi ang taong bayan mismo. Yan po ang daloy ng ating kasaysayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, maraming salamat po, and those who would like to support our advocacy and our programs and campaign, you can contact po si Langging sa 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohil Daseli, si Langging po. You can coordinate and you can
send via GCash line sa kanya po. And we will coordinate all our support in advocacy in whatever little way that you can share para sa ating mga kababayan. Bye for now! Mabuhay ang sambayanang Pilipino!